Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Batang babae, isang taong sex slave sa Caloocan City. Suspect, live-in partner ni Mami. Alamin sa Kilos Pronto. Sa Dalagita, ang isang taon po naging sex slave ng kanya pong amain. Ang masakit mismo ang kanya pong ina ang nakatuklas sa pambababoy ng suspect sa kanya pong bunsong anak. Ang stepfather po ay isa pong lupong tagapamayapa, opisyal po ng barangay. Naku po, panoorin po niyo to. Kaya ginagawa ko lahat ng ito para sa'yo, para ipaglaban, para bigyan ka ng katarungan, para pagbayaran ng taong lahat ng kahayupan na ginawa sa'yo. Ito ang madamdaming tagpong kumurot sa puso ng Kilos Pronto Crime Desk Team. Humihingi ng kapatawaran ang ina sa kanyang 14 anyos na anak na itinatago natin sa pangalang Angel. Isang taong ginawa umanong sex slave ang Dalagita ng live-in partner ng kanyang ina. 4 na taong naging byuda ang 44 anyos na si Lorna nang mamatay ang kanyang mister. Pinasok niya ang pagiging manikurista at mag-isang itinaguyod ang 3 anak. Noy nakilala at naging boyfriend ni Lorna ang 65 anyos sa si Rogelio Salonga, isang miyembro ng lupon ng tagapamayapa sa Barangay 105, Caloocan City. Si Rogelio na ang naging katuwang na mag-iina sa 2 taong pagsasama. Tutulungan po kami nung kalipin ko. Tinutulungan niya po ako makabayad sa bahay. Sa kabila naman po pala ng kabaitan niya sa amin Ganun ang gagawin niya. Habang abala si Lorna sa maghapong serbisyo sa labas bilang manikurista, kakaibang extra service naman ang ginagawa ng kanyang live-in partner sa bunsong anak na si Angel. Ang nooy pagdududa niya kay Rogelio, si Lorna mismo ang bumisto. November 5, 2016, nagpunta si Lorna sa bahay ni Rogelio nang hindi alam ng lalaki. Noy sumunod na dumating si Angel at hinahanap niya ang kanyang ina kay Rogelio. Pagpasok niya po sa pinto, sabi po niya, "Si mama po, andyan ba?" Ang sagot po niya "Wala." Narinig ko po na sinabi niya, "Sino nakakita sa yung pumasok dito?" Sandaling katahimikan po, lalo pong mabilis na yung kaba ko. Pagsilip ko po, ayun, nakita ko po ang kahayupan niya sa anak ko. Hawak-hawak niya yung ng anak ko niya. Pagkatapos po, yung isang kamay naman po inano niya sa shorts. Natulala raw si Lorna sa kanyang nakita. Nang maramdaman ni Rogelio na may tao sa kanyang paligid, natigil ang eksena. Sinugot ko na po yung lalaki. Pinagsasapak ko po, sinabihan ko ng masasakit na, "Manyak, hayop ka po, bakit hindi gawa sa anak ko ito?" Ako po yung nakakaramdam ng sakit. Pag nakikita ko po siyang ganyan. Kasi nga po, baliwala po. Parang, ako po yung parang nasasaktan sa nangyayari. Na parang baka, huwag naman po sana baka po takasan ang mag-iisip yung anak ko dahil sa nangyayari sa kanya. Sa sinumpaang salaysay ni Angel sa Caloocan City PNP, nagulantang si Lorna nang malaman niya sa anak na hindi na mabilang kung ilang beses na siyang hinalay ni Rogelio. At ang labis na ikinababahala ni Lorna, parang baliwala na lamang daw kay Angel ang nangyaring mga panggagahasa sa kanya. Nagugat ang umunoy pangahalay ni Rogelio kay Angel nang i-blackmail siya nito na isusumbong ang Dalagita sa ina tungkol sa pag-uumit niya
ng tsokolate sa isang tindahan. Dahil daw po doon, yun na po ang ginamit niyang pambablackmail sa anak ko. Kinabukasan, ginawa na niya yung ganong kababuyan. Nalaman kasi ni Lupon Rogelio ito, siya na umano ang umayos para hindi na magreklamo ang may-ari ng tindahan. Sinubukan ng Kilos Pronto na kunin ang panig ng suspect na si Rogelio Salonga, pero tuluyan siyang umalis sa lugar at nagtatago. Inalis na raw sa pagkalupo ng suspect. Wala na raw itong koneksyon sa barangay. Nagsampa na rin ng 4 counts of rape ang mag-ina sa Caloocan City PNP. Ang Kilos Pronto Crime Desk naman, hindi dito magtatapos ang pagtulong. Abangan bukas ang pagsaklolo ng clinical psychologist na katuwang ng KP team para magamot ang trauma na naranasan ng biktimang si Angel. Alam niyo mga ka-KP, part 1 pa lamang po yan, yung sa nangyari po kay Angel, at bukas, tutulungan po ng KP para ho siya ay maisailalim po sa psychological consultation para humatanggal yung trauma na kanya pong dinanas dito sa kamay na kanya pong amain. Na isa pa naman pong opisyal ng barangay, Rogelio Salonga, may araw ka rin, mahuhuli ka rin. Panagutan mo itong ginawa mong kasalanan na pang-rape dito sa batang ito.